In Jesus' name. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 9, talata 30 hanggang 37. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong pamatay sa kanya. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman sila magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging muli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, tinanong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking Panginoon, pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsuko sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah.
Hallelujah. Maria, kailanman. Hallelujah, kailanman. Huwag hayaang tiyablo'y umala. Huwag hayaang tiyablo'y umala. Problema ay dumarating. Problema ay dumarating. Taas ang kamay. Pagpuri. Hallelujah. Hallelujah. Taas ang kamay. Nang sabay-sabay. Itaas ang kamay. Nang sabay-sabay. Hindak-hindak. Sayaw-sayaw. Hindak-hindak. Sumayaw-sayaw kang matagi. Durugin ang diablo. Durugin ang balik na buto. Balik ang buto. Magsusukot. Susukot. Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nasayo. Awitin mo. Sasayaw ko. At isasayaw ko. Sa pagpuri. Sa pagpuri. Kay Jesu Cristo. Kay Jesu Cristo. Kahit boses. Kahit boses. Wala sa tono. Ay wala sa tono. Kahit sayaw mo. Kahit sayaw mo. Ay wala sa tempo. Okay lang ito. Magsama-sama tayo. Magsama-sama tayo. Igiling ang at ang siko. At ang Iwagay-way mo. Iwagay-way mo. Kebot natin. Kebot na. Ang bewang na ito. Ang bewang na. Paalipadya. Paalipadya. At umikot-ikot ng ang puso ko yung maawit. Ang puso ko ay umawit. Sa pagpuri sa ating Diyos. Sa ating Diyos. Ang puso ko umaawit. Ay umawit ng pagpuri. Ng pagpuri sa ating Diyos. Sa ating Diyos. Kumaway-kaway. Sumayaw-sayaw. Kumaway-kaway. Sayaw. Sayaw-sayaw. Sayaw. Sayaw-sayaw. Kaway. 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 Sayaw. Pagpuri at pagpuri sa ating kaway-kaway. Sayaw. 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 Kaway. Kaway. Sayaw. Sa ating Diyos. Sa ating Diyos. I've got spirit in my hands. I've got spirit in my hands. That is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. I've got spirit in my hands. That is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. And I'm so happy. And I'm so happy. So very happy. So very happy. I've got the love of Jesus. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy. Ooh, so very happy. I've got the love of Jesus. I've got the love of Jesus. I've got spirit in my shoulder. I've got spirit in my shoulder. That is keeping me alive. 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 I've got spirit in my shoulder. That is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. I'm so happy. And I'm so happy. Ooh, so very happy. I've got the love of Jesus. I've got the love of Jesus in my heart.
Hallelujah. Paturing awit sa ating Panginoon. Tignan natin ang kabanalan ng ating Panginoon kung gaano niya tayo iniibig. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loneliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy, of preaching when I will become enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Hallelujah, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live, worship you, is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live, the reason I live, to worship, is to worship you. From our heart, when I look into your holiness, when I gaze into your loneliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I find the joy of preaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live, the reason I live, is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah, Lord. We praise and thank you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sa gabing ito, tinataas namin ang aming mga kamay at inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu Santo na manahan sa amin, samahan kami sa buong pagtitiho na ito. Holy Spirit, you are welcome here. Holy Spirit, you are welcome here in every heart and every soul here. In every heart and every soul beneath. Move in power. Move in power. Lord, with grace. Have your way in this life. Holy Spirit.
pagtugon ng karamihan po sa inyong tawag na maka-attend ngayong gabi, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila. Dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Dakila sa lahat ng mga lilikha mo. Dakila sa lahat ng iyong pagmamahal. Hindi mo kami tinitignan, Panginoon, sa aming mga kalubihan. Nandito na kami ngayon, Panginoon, sa harap mo, naglilingkod. Pero marumi pa rin kami, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga oras na nakakalimot kami, Panginoon. Nakakalimot kami sa mga binibitawan namin salitang nakakasakit sa aming kapwa. Sa mga iniisip namin hindi maganda, Panginoon. Tulungan mo kami, hindi namin kaya, Panginoon, mag-isa. Tulungan mo kami baguhin ang mga pangit namin ugali. Alam namin, Panginoon, pero ginagawa pa rin namin. Samahan mo kami, Panginoon. Kasi hindi po talaga namin kayang magbago. Gusto namin maglingkod sa iyo ng harapat dapat. Tulungan mo kaming gawin ang mga bagay na inuutos mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo magampanan namin, Panginoon, ang inuutos mo, makapaglingkod kami, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob na makapagpatawad. Humingi ng tawad, Panginoon, sa mga nakasasaktan namin. At nawarin, Panginoon, hinihiling din namin na turuan mo kami makapagpatawad at mapatawad kami noon ng mga taong nasasaktan namin. Open our hearts, Panginoon, in forgiving and serving you, Panginoon. And serving you through others. Tulungan mo kami lagi bukas palad na tumulong. Patawarin mo kami, minsan siguro nakakapagkait po talaga kami. Pero alam namin, Panginoon, hindi mo kami tinitignan sa mga pagkukulang namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magbago. Tulungan mo makita ng ibang tao na ikaw ay nasa amin. Kaya, Panginoon, ikaw lang ang tanging makakapagpabago sa amin. Galing din, Panginoon. Samahan mo kami sa darating nating weekend seminar, Panginoon, sa mga mag-asawang tinawag mo. Yes sa'yo, Panginoon, sa tawag mo. Nawa, Panginoon, bigyan mo sila ng banal na espiritu na naisin, Panginoon, na kilalanin ka. Kilalanin ka kasama namin na magpuri, Panginoon. Alam namin walang imposible sa'yo. At lahat ng pangangailangan po namin ay ipagkakaloob mo, Panginoon. Dahil kahit kailan, kahit minsan, Panginoon, hindi ka nagkulang sa aming mga pangangailangan. Kaya maraming salamat sa aming pamilya, sa aming mga magulang, kapatid, mga anak at pamilya, pati na rin po sa mga biyaya ng trabaho, pagkain, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa mga anak namin, sa mga tataas na grades, sa mga patuloy pa rin po silang nag-aaral, Panginoon, sa mga biyaya ng trabaho pinagkakaloob sa kanila. At gayon din, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lalo-lalo na po ang grupong POG, Panginoon. Salamat po sa biyayang grupong ito, Panginoon. Nawa po mapalawak namin to, hindi lang po para sa mga personal namin, kundi para sa iyo, Panginoon. Lahat po ng ginagawa namin para po sa iyo, Ama. Hindi, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa mga may sakit, Panginoon, sa oras na ito. Hawakan mo po bawat isa sa kanila. Lalo na po nakakaranas ng mga sakit sa katawan, Panginoon. Sa oras na ito, alam namin at inaangkin namin na hinihipo mo sila. Lalo-lalo na po si Kuya, si Alejandro Capili Jr., Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, alam ko, hinihipo mo siya mula ulo hanggang sa lampakan. Bless his family, Panginoon. He need you, Panginoon. At ipadama mo sa Kanya na mahal mo siya. Mahal na mahal mo kami lahat. Hindi, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Lalo na po sa pinadala mong speaker ngayong gabi, Panginoon. Alam namin na lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig ay galing sa iyo. At nawa po lahat ng ito ay tumingin po sa bawat isa sa amin. Hindi lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Moving power. Love and grace. Moving power. Love and grace. Have your way in this place. Holy Spirit. Holy Spirit. You are welcome here. You
kapapatawad, awa, pag-ibig, at lahat-lahat na ay pinagkaloob mo sa aming buhay. Hallelujah! To God be the glory. Amen. Thank you, Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Tayo pong lahat, Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan ng marami ang ating Panginoon. Amen. Gabi po sa ating lahat. Sige, lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Ayan. Okay. Sige po, no? So tayo po yung magninilay-nilay. Kumusta na po kayo? Ngitian po muna yung parang lamay naman yata kung pinuntahan natin. Masaya po ba ang lahat? Amen. Okay. Sino gustong pagpalain, taas ang kamay. Magtagumpay. Malayo sa chismosang kapitbahay. Lahat. Amen? Okay, sige, sana ho, itong mensahe na ito yung magbigay sa atin. Liwanag. So, ang ibabahagi ko po sa inyo ay isang kwento na ang title po ay Ephata. Sabihin po natin, Ephata. So, ano po yung Ephata? Ephata in Hebrew meaning be open, maging bukas. Issue kasi yan ngayon eh. Tanong po nyo bakit? Kasi tayo po ay nasa world ng digital technology. It so happened talaga na inabutan natin yon. Sabi nga ni Pope Francis, we are the church in the third millennium already. Samantalang nung nag-uumpisa pa tayo, ay ako kasi nag-umpisang maglingkod 1979 pa sa charismatic movement. And up to the present, sa MA naman, 1993. Tuloy-tuloy pa rin naman. At noon wala namang cellphone. Alam naman natin yun, di ba? Beeper, social ka nga pag may pocket bell, easy call. Di ba? Amen? Tapos noon yung mga cellphone, mga pahaba pa. No? Pero ngayon, halos lahat meron. Amen? Kaya titingnan natin yung mga liwanag na yan. Kasi, katatapos lang po ng paklase namin 2 weeks ago at sinabi ko sa community dahil ako yung head ng growth and formation. So sabi ko sa kanila, ay alam nyo, ihanda natin yung sarili natin kasi ang mga ipapaklase na natin couple ay mga 40 anyos pababa. At iba ho ang mindset ng millennials, iba rin ang mindset ng Gen Z. Lo and behold, ang mga gumraduate sa amin, 36. 30, 27, and 28 years old. At yung seminar na inabutan natin, kung LSS yan, hindi ganun yung seminar nila. Amen? So ito ay panawagan na sana magkaroon na rin po tayo ng pagbabago. Araw tayo yata. Amen po ba? Okay. So, tingnan po natin yung image. Tingnan natin yung image. Be open. So, alam nyo, ang gospel ni St. Mark, hindi naman din kasi literal yan eh. Hindi lang ito tungkol sa mga taong pipi at bingi. Kung hindi may mga pagkakataon makikita ninyo sa image na kahit na importante ang sinasabi mo, hindi ka nadidinig kasi ang mga kabataan ngayon may nakapasak sa tenga. Amen. Pangalawa, kahit na maganda yung sinasabi mo, kung ang isang tao ay hindi naman interesado, at ito yung magbibigay sa kanya ng opportunity, and that opportunity will be wasted. Amen? Okay, so tingnan muna natin ang kwento. Sige po, next slide po tayo. Mark chapter 7, 31 to 37. Sabi po rito, then Jesus left. Okay, umalis na si Jesus sa vicinity, sa lugar ng Tyre, Sidon,
at Decapolis. Doon muna tayo. Tyre, Sidon at Decapolis. Tinanong ko yung professor namin nung ako po'y nag-aaral ng teolohiya. Sabi ko, Father, sadya bang yung mga lugar na yan isinulat lang? Kasi kung hindi naman importante, hindi naman isusulat dyan ng author. Then sabi nung pare, that's correct. Sabi ko, Father, anong relationship niya sa buhay ng tao? Sabi niya, ganito yon. Yung Tiro, Sidon, at saka Decapolis. Sabi niya po natin, Tiro, Sidon, Decapolis. Ito yung mga territory outside Israel. Okay, ano ang connect? Kasi ganito yon. Ang biyaya at kagandahan at grasya ng Diyos ay exclusive lang naman sa household of Israel. Ang kaligtasan ay talagang ipinagkaloob lang sa bayan ng Israel. Amen? So, ibig sabihin, itong mga territory na to na may sinasambang kani-kanilang Diyos, hindi ho yung kasali. Tama po ba? Example, nabasa na po ba natin yung kwento ng Syrophoenician? Yung babaeng taga-Syrophoenicia? Matalino yun at saka mayaman. Tapos sabi niya, Panginoon, tinawag niya si Jesus na Lord. Sabi niya, Lord, tulungan mo naman ako yung anak kong babae. Inaalilihan ng demonyo. Tapos ang sinagot ni Jesus ito, hindi tamang ibigay ang tinapay sa aso. Lo. Kayo kaya sabihin nyo, di ba parang insulto yon? Amen? But this woman argued intelligently. Matalino to eh. O sinabayan niya yung talino ni Lord at anong sabi niya? Panginoon, maski po ang mga tuta ay may karapatang kumain ng mga mumuna lang na nalalaglag sa hapag ng kanyang amo. Wow! Very, very philosophical. So anong ibig sabihin nun? Ay, talino tong babae nito. So, ganito yun, kung i-translate natin, kasi ano yan metaphor ang tawag dyan symbolical. O, parang sinasabi na, bakit? Sinasabi, Lord, pagilingin mo yung aking anak na babae na possess, okay? In the literal meaning. Then sabi ng Panginoon, ba't hindi ka tumawag dun sa mga Diyos-Diyos nyo magkaiba naman tayo. Kami, concern lang namin, bayan namin, kayo bala kayo sa buhay nyo. Maliwanag po? Amen? O, kanya-kanya yan O, kaya kami, kung ano lang yung sa amin, yun lang. Pero sabi niya, Lord, pero di ba, Panginoon, ang paggawa ng kabutihan ay walang pinipiling oras, walang pinipiling tao, kahit sino. Pag lumapit sa'yo, hindi mo pagigindian. Amen? Kaya nang sabi ng Panginoon, Woman, how great is your faith? Kaya minsan, alam niyo, magulo ang buhay. Baka kapos tayo sa faith. Naglilingkod tayo, pero para tayong zombie. Ibang di mo na nararamdaman yung sigla ng buhay paglilingkod. Samantalang nung Sunday, liwaliwanag ng gospel. And Jesus breathed on them. Received the Holy. Ano yung breath? Breath in Hebrew is ruach. Nang ibig sabihin ay life. Hininga ng buhay. Amen? Pag may hininga, may buhay. Pag wala ng hininga, patay. So ano ang faith interpretation noon? Faith interpretation na tayong mga nasa marriage encounter ay tinawag ng Panginoon, tumanggap ng Espiritu, lalo-lalo na kayo nagpapaklase para ang inyong buhay, paglilingkod at buhay pananampalataya ay magbigay ng buhay dun sa mga taong wala ng kabuhay-buhay. Tingnan nga po kung anong katabi kung may buhay. Masaya pa ba tayong umaattend ng prayer meeting? Napipilitan na natin.
Totoo yan, ha? Amen? Kasi ang taong masayang dumadalo, priority niya yan. Pwede mag-share. Amen. Sabi nga ni Pope Francis third millennium na, ganito kasi yan. Rada, ano ba yung Pentecost? Pentecost kasi paglaya. Paglaya yan eh. Bakit? Di ba nakakulong sila sa room? Amen? Takot na takot. Yun ang sabi. Eh bakit hindi kumatok si Lord? Hindi lalo silang hinimatay. Kasi ang lahat ng kakatok doon, ano yung nasa isip ng mga taong nagtatago doon? Papatayin sila. Kalaban yun. At alam ni Jesus, kaya hindi na nga siya kumatok eh. Tumagos na lang eh. Jesus penetrate through walls. And Jesus can penetrate even the door is locked. Eh yung pintuan na yung puso mo yun, kahit na nakasarado yan. Kaya niyang i-penetrate yan. Kung gusto mo, kung ayaw mo, wala siya magagawa. Amen. Kung ayaw natin magbago, maski siguro walang magagawa. Jesus can penetrate walls, pader. Kaya niya yan. Pero kung tayo mismo naglalagay ng pader, the walls of division, the wall of pride, the wall of indifference. Amen. May problema. Sige, sabihin sa katabi, walang ganun sa voice of God. Sabihin mo, walang ganun. Mababait lahat dito. Sabi mo, walang chismosa rito. Walang bida-bida. Walang kumukontra. Tumahimik na sila. Okay, so tuloy natin ang kwento, ha? So anong sabi? There are some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk, and they begged Jesus to place his hand on him. So ano ang kwento? Kasi usually pag yan ang gospel, ang topic, healing. Ibahin natin. Kukunin natin yung topic na yan in the context of service. Amen? Oh. Sa totoo lang, sino ba talaga sino ba yung unang nakarinig dyan? Yung unang nabuksan, hindi naman talaga hindi naman talaga yung bingi. Yung bingi, hindi niya kakilala si Lord. Amen? Bingi nga eh. Hindi niya kilala. Na-imagine niyo ba kung paano yung recruiting para i-pray over? Amen. Ay sabi niya, Amen. Di na kilala. Kaya si Jesus na-touch. Kasi ang unang nabuksan doon ay walang iba. Ang unang naka-experience ng epata ay yung mga taong nagdala nung bingi na yun kay Jesus dahil sa kanilang pagmamalasakit. Kaya pag tayo ay may pagmamalasakit, gagawin natin ang lahat para ang community ay lumago. Kung tayo may pagmamalasakit, gagawin natin lahat para tayo ay mag-imbita. Hindi tayo makukontento na tayo lang. Kasi ang sabi sa kwento, nung naranas, encounter, kaya nga marriage encounter, amen? Nung na-encounter nila si Jesus, hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na ikalat ang mabuting balita. Tanong, ba't hindi natin maikalat? Baka hindi tayo makapag-invite kasi baka walang encounter. Meron lang obligation. Encounter is different from obligation. Amen. Galit na po sila sa akin. Nabibless po ba kayo?
Magkaiba ang encounter sa obligasyon. Maski sa relasyon mag-asawa, hindi kumot na paralyze siya, pinapaliguan mo, mahal mo. Iba yung mabuti yung asawa mo, mabait, pinapaliguan mo, inaasikaso mo kasi paralyzed na, kasi mahal mo. Amen? Habang pinapaligo mo, may pakis-kis ka pa sa kanya. Darling, love you, love you, love you. Amen? Pero kung hindi mo mahal yan, ginagawa mo yun kasi obligasyon. Patay mo pa ng tago ito. Pagpakailaw. Pahirap na pinag. Amen? Totoo yan. When we love, we serve. When we love, we serve. But it doesn't mean that when we serve, we love. Amen. Many believe in Jesus, but nobody wants to walk with Him. Yun ang problema. Maraming naniniwala, pero hindi lahat ang naniniwala kay Jesus lumalakad na kasama niya. Yung iba-iba nilalakaran. Amen po ba? Sige, sabihin po sa katabi, hindi ikaw yun. Nabibless ba kayo? Amen. Binubuksan. Kasi si Lord Mary, tingnan natin yung kwento. Okay, dinala sa kanya, ano ginawa? After He took him aside away from the crowd, Jesus put His fingers into the man's ears. Then He spit and touched the man's tongue. He looked up to heaven and with a deep breath, sigh, sabi rito, said to him, Ephata, which means be opened. At this the man's ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak plainly. Wow! Amen? Very, very personal. Okay, sige, next slide na po tayo. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Okay. Ayon kay Senator Mar Rojas, dinala kay Jesus ang isang lalaki na pipi at bingi. Hiniling nila kay Jesus na malehan ang lalaki upang ito ay gumaling. Amen? May mga paraan na ginawa si Jesus na matututunan natin sa kwento. Ito ay hindi lamang tungkol sa healing of infirmity. Ito ay may kinalaman sa pagbabago, dulot ng pagiging bukas ng ating puso at ng ating isip. So, saan tayo dinadala sa topic ngayong gabi ito? Sa pagiging bukas. Amen? Ano? Sige, sabihin sa katabi, hindi ka uuwi nang hindi ka pagpapalain. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. I want to share this to you, my dear people of God. First love ko talaga ang scripture. First love ko ang Bible study. Yung Bible, first love ko yan. At sabi ng mga professor namin, pag may mga binabanggit na salita ng Diyos, lalong-lalo na kung ito ay pangako ni Jesus, ang kinin mo para yung bunga na kinakailangan mong pitasin, sa'yo na yan at ilagay mo sa puso mo, and miracle will happen in your life. Amen? Totoo yun. Nangyari ba sa buhay ko, Brother Ariel? Obvious naman. 5 po ang aking anak. Professional na po lahat. 2 ang CPA. Isang financial management nasa Abu Dhabi. Isa pa lang ang may asawa. Yung nag-iisang lalaki, pangalawa sa panganay. Fine arts major in advertising. Meron na akong isang ako. Amen? O yung bunso, siya po ay economist. Nagtatrabaho po siya sa isang area, isang office na under ng Central Bank. Kasi yung ating kasi nasa Central Bank eh. So, meron mga opisina doon, but not actually Central Bank. Mga parang iba't ibang connected doon. Oh.
Yun po yung bunso, gumraduate po siya ng cum laude sa UST. Lakpakan natin ang Diyos. Walang pinababayaran. Nung buhay pa si Brother Chito, Hong ko, sabi niya, si Brother Chito, sabi niya, Brother Ariel, tinatawag ka ni Lord para mag-full time. Hindi ako naniniwala kasi nasa selling and marketing ako. So sabi ko, baka po hindi kasi may mga pinag-aaral po ako. Sabi niya, hindi tinatawag ka. Sabi ko, ang hirap, parang hindi yata. Pero dahil sa alam ng Panginoon yung desire ng aking heart, amen, alam nyo, pag isinuko mo sa Panginoon, ikiklear niya yung daan para matupad ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Kasi ang pangarap ng tatay ko para sa akin, maging sundalong kagaya niya. Ang pangarap ng nanay ko para sa akin, maging politikong kagaya niya. So, yung pinanggalingan po namin ay military and politics. Hindi po kami laking mahirap. Kung makikita niyo itsura ko, choice ko to because I am a missionary. Ang nanay ko ay MLDP yun. Mukhang MLDP, amoy MLDP, pati suot MLDP. And during that time, nung naging chief of police ang tatay ko ng Baguio, dami namin pera. Pumaalis may security, maski nung kinasal po ako, may mga wang-wang pa yan. And I was also offered na magkaroon ng position but I declined kasi nasa deliverance ministry ako nung mga time na yun. So tinitingnan ni Lord saan ba ang priority. Talagang dumaan din kami sa ups and down. Talagang walang-wala kang budget. Kasi talagang gano'n Pag niyakap mong Panginoon, mag-uumpisa ka ulit ayon sa paraan niya, hindi ayon sa paraan ng magulang mo. Tatayo ka sa sarili mong paa, wala kang kukunin. Parang si Matthew, nung sinabi, tumayo ka, sumunod ka sa akin, binitbit ba niya yung pera niya? Amen? Hindi naman ganun din kadali kay Mateo yun kasi nasa paningilan siya ng buwis Amen? At nung sinabi, hi Matthew, kumusta ka na? Hindi mabuti. Bakit? Lahat sila galing sa akin kasi maniningil ako ng buwis. Masaya ka ba? Siyempre hindi. Gusto mo bang maging masaya? Merong ganun? Meron. Tumayo ka, sumunod ka sa akin. Pero tinignan niya muna yung iiwanan. Ako dami dito. Hindi naman yung Lord pwede bang bitbitin. Hindi. Pag sumunod ka sa akin, meron kang iiwan at meron kang yayakapin. Amen? Iniwan niya yon. Ipinagkatiwala niya ang future niya kay Lord. Binigo ba siya? Hindi. Siya ay naging isang mabuting alaga. Amen? So, ganun din. 57 ako kaya sabi nga ng mga anak ko, Papa, kumusta ka na? Kasi hindi ko naman sila kasama dahil may mga magaganda buhay nila pero tuwan-tuwa sila dahil nakikita na lang nila ako nagsiserve, kanya-kanya na rin silang tirahan. Amen? Tapos sabi ko 3 years from now, senior na. Pero ibibigay ko na yung buhay ko kay Lord kasi alam ko kung hanggang kailan na lang ako mabubuhay. Sabi niya, Papa na, oo, alam ko. Kayo ba alam nyo? Kayo alam nyo? Hindi? Gusto niyo bang malaman? Okay, Psalm chapter 90 verse 10. Psalm 90 verse 10. Alam niyo, maganda to kasi ako pinag-ahandaan ko lang Amen? Mamaya makikita natin to Okay, anong sabi? Ang buhay na ibinigay ng Diyos sa tao ay hanggang 70 years old lang. 2 weeks ago, yung kasama ko si Brother Francis Ampon nagbigay kami ng seminar 28 years old, namatay, heat stroke. Isabihin po nyo sa katabi nyo, huwag ka mag-alala, magtatagal ka pa. Amen? Di nagkikwenta na ako. Sabi ko, Lord, kung abot ako ng 70,
Kung paabutin mo ako ng 70, meron na lang akong 13 years. Maikli lang yun. Kasi 12 years ago, nag-masters ako ng aking theology. Ang ikli lang ng buhay. Amen? Ito gagawin ko dyan, maikli na lang. Ito na to, serve ka na kay Lord. Enjoy life. Ang tunay na kaligayahan at kahulugan ay nasa paglilingkod. Para pagsabi nga ni San Pablo, Romans chapter 12 verse 2, upang sa gayon, sabi niya gano'n, huwag na kayo umayon sa takbo ng mundong ito, magbago na kayo ng isip, upang malaman niyo kung anong kalooban ng Panginoon, ganap, banal, kasiya-siya, para pagharap mo sa Kanya, mission accomplished ka. Hindi lahat ng namamatay. May courage, may lakas ng loob, humarap. Tanong niya bakit? Sabay-sabay. Kasi marami may back issues. Kaya mahalaga yung namumumpisan. Mahalaga yung nagiging open. Para wala kang babalikan. Alam niyo, pagka nasa deathbed ka na, dami mong dala, matatakot kang humarap eh. Kasi dalawa lang naman ang pupuntahan mo eh. Yung nilalaro natin, yung bata. Langit, lupa, inferno. Amen? Kaya hanggat nandito pa, my dear people of God, sabi nga, trabahuhin mo na yung pagpunta mo doon. Hindi biro yung ganoon. Amen? Kaya kami talagang ginagawa namin ang lahat. Lord, 10 years na kami sa Mindoro. Yung kasama ko, yung Friendly Preachers of Jesus. Next week, this coming Friday, nasa Mindoro kami. We do missions. Amen? Kasi yun na eh. Ay, naku, ito kasi may hangganan ko, pero yung doon, yun ang forever. Kaya kung mag-e-invest tayo doon. Amen? Oh, napakasarap kayang maglingkod. Amen po ba? Okay, sige, tuloy natin yung mga pagbasa. Okay, next po. Kay Jesus, healing is very personal. Amen? Paano natin malalaman kung tayo ay nahi-heal? It touches our heart. It penetrates our soul to make us better than we used to be. Yun ang objective. Kaya habang tayo ay tumatagal na naglilingkod dito, kapatid, ang paglilingkod mo kailanman hindi yan masasayang kung buong puso mo at tapat kang naglilingkod. Pero kung nagdadalawang isip pa rin tayo, ibig sabihin, hindi pa half-hearted. Amen? Oh. Next na po. Okay, tingnan natin. Ilan sa mga dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay ang pagiging sarado, okay, ay ang pagiging sarado ng isipan at ayaw makinig. Yan ang yayari na yan. Or, kaya baka hindi magkarinigan kasi nagsisisihan. Amen? Kasalanan mo, hindi ikaw ang mali. Or yung nasa gitna, may magaganda kang sinasabi. Yung nasa gitna, usapin niya ng recruitment. Amen? Yung ang ganda-ganda, attend kayo, tapos, ha? Sige. Pag may time, hindi sila interesado kung alam lang nila. Amen? Walang forever. Diba? Si Kim Jong-un. Kasi si 11 years. Si Kathleen, kasi Amen? Wala talagang, walang permanente. Kaya nga di ba sinasabi ni Lord, pakinggan po natin, remain in my love. Remain, John 15:10. Remain in my love. Remain in my love. Manatili sa pag-ibig kasi hindi lahat pagdating ng araw mananatili. Anong ginagawa ng iba?
yung remain, ginawang replace. E pag ni-replace na natin yung love ng hatred, ni-replace mo na yung love ng indifferent, ni-replace mo na yung love ng anger, then, mahirap na ang buhay. Kasi hindi ka nag-remain, ikaw ay nag-replace. Eh di ba ang kabit replace? Huwag niyo akong tanungin, wala po akong ganun. Di ba? Ni-replace ka. Kung hindi kaya ka, Amen. Kaya, kailangan ng ME. Kasi, ang relationship ngayon ng mga Gen Z and Millennials hindi malalim. Digital ang kanilang concept ng relationship. Sa research namin, we do our research. Sa atin, tayo, pag nag-talk ang presenting couple, madalas, ang nagkikwento ng infidelity ay babae. Sabi ko, it will be changed. 5 years from now, ang magkikwento na ng infidelity, lalaki. 5 couple ngayon nakausap ko. Bibigyan niya namin ng MES, Marriage Enrichment. Ang umiiyak yung lalaki, sabi ko, hindi mo hiniwalay. Hindi ko lang tumbang ito. Talaga na. Ano? Kaya mabuti pa yung mga awit ninyo. Yung inabutan ninyo yung You're my everything. The sun that shines above you makes the blue. The stars that twinkle way up in the sky tell me para mga hindi in love yata. Amen! Naku. Sabi mo sa katabi mo, maraming trabaho. Hawakan mo, sabi mo, gising. Sabi mo, huwag kang manlalamig. Sabi mo, huwag kang maghihina. Amen? And this, I promise you, pagkatapos ng gabi nito, lahat po kayo energized. Amen? Palakpangan natin ang Diyos na ba? Yan, next slide na po tayo. Oh, sabi po ni Raisa May, F-mata, upang maging maayos ang ating pagsasama ay kailangan nating maging open sa pakikinig at prudent sa pagsasalita. Kasi pag hindi ka prudent, baka mamaya naman ngayon, ano ang pinakamadali na para mapaalis ang member? Yung tampo. Hindi mo nga alam mabati. Shit, pinakabi. Amen. Tingnan nga mo kano katabi kung matampuhin. Wala namang absent yung mga matampuhin. Okay, sige, next na po. Ay, joke lang ha. Okay. Mga 7 katangian ng pagiging open ng isang tao. Number 1, understanding. Number 2, good listener. Number 3, prudent. Number 4, 5, 6, 7. Isa-isahin natin, ha? Number 1. Sige, next slide po tayo. Understanding. At tingnan natin ito, baka makatulong ito sa community, ano? Anong sabi? Being open, o understanding means being open. We can set aside all personal differences. Amen? Ibig sabihin, we will learn to set aside person from issues. Sabi natin, person. O ihiwalay yung tao sa kanyang issue. Ang pag-usapan yung issue, hindi yung tao. Yung issue lang. Ang i-resolve yung issue. At pag wala sa issue, huwag magdadagdag ng issue.
Eh tayo lindig eh. Nakapokus sa tao. Nangingirit. Amen. Buti na lang walang ganun sa voice of God. Mababait lahat ng nagdinig. Amen po. Parang di yata kayo sumasang-ayon. Number 2. Good listener. Willing to listen with a humble heart. So, kaya pala sinasabi ni Lord, listen Israel. Kasi ang gusto ng Panginoon, pag tayo ay nakinig, okay? So, tayo ay tatahimik. Yan ang taong tunay na nakikinig o totoong nakikinig ay tumatahimik. Kaya lang tayo hindi. Okay? Tayo ay nakikinig with the intention to reply. Kaya sinasabi niya, sige, padadamahin ko. Sige, busa ka lang ng busa dyan. O, tapos ka na. O, ako naman. Wala. Amen? O, hindi yun ang purpose. Number 3, prudent knows when and where to speak properly and can control his or her tongue. Hindi naman kasi lahat prangka na kagaya natin. Amen? Oh. Malay mo matampuhin. May mga ganun talaga. E paano masakit kang magsalita? Control din pag may time. Amen po ba? Tanong niyo bakit? Kasi sila yung unang maglilip the group sa GC. Lead the group. Magsasasalita mo na nung anong word, kasi sa kay lead the group. Amen? Dito walang nagli-lead the group, di ba? Wala. Kasi wala naman kayong GC. Joke lang. Kayo talaga. Number 4. Peacemaker. The person is open to reconcile and to repair the damaged relationship. Dalawa yun. Reconcile, repair. Amen? Hindi pwedeng dapat may aayusin mo para wala kang issue. Okay? Number 5. Kind. The person doesn't speak to destroy others' reputation to a group of person in order to gain sympathy. Okay. May tao sisiraan sa'yo si sister o si brother. Ano gagawin mo? Tanungin mo muna ang sarili mo. Okay? Yung bang kwento nito may kinalaman sa akin? Kung wala, huwag mo nang entertaining. Amen? Wala namang kinalaman sa'yo. Wala namang kinalaman sa asawa mo, sa anak mo, sa negosyo mo, sa buhay paglilingkod mo. Change topic na lang. Halika, magtapin na muna tayo, tapos magkwento ka na lang ng iba. Alam mo, unaan mo na, may kikwento ko sa'yo. Ay, hindi may kikwento ko sa'yo. Hindi sa kana yan. Kasi pagka hinayaan natin, nasiraan yung ikinikwento niyang tao sa'yo, pagka yun naman yung hindi nagkasundo, di alam mo na kung ano din yung gagawin ng tao niyan sa'yo, sisiraan ka rin. At ang taong mapanira ay kailanman hindi yan masaya. Tingnan mo yung mukha, pangit. Amen? Hindi siya masaya. Pag may nagpakulay ng buhok, may sinasabi, uy, ang ganda ng buhok ni sister. Di naman bagay. Uy, yung mag-asawa, uy, nagpundar, may bagong motor. Mababatak din yan. Mga pang-maiingit ito. Amen? Di ka na nga sumusuporta sa paklase. Dami mo pang sinasabi, ay, paklase na naman, magti na naman yun, plano naman yun. Ikaw, ano ginagawa mo? Wala. Pero wala namang mapapait na ba kayo? Walang ganun dito. Wala. Okay, number 6. Truthful. The person is true to his or her words and doesn't reinvent stories to promote the version of theirs. Ay, usong-uso yan, kaya nga may fake news kasi maraming reinvention. Kaya ako, nakikinig ako. Pag sinabi niya na yung side niya, hindi ako magko-comment. Never. Kasi isa pa lang yung side ng story. Not unless you listen to the other side.
Pag napakinggan mo na lahat, ipagdasal mo. Balansihin mo. Pareho mong kausapin kung kinakailangan. Amen? In a very gentle way. Number 7, selfless. The person listens to both sides of the story and not to take side immediately. Kaya nagkakaroon ng culture of division kasi kampo-kampo na yan. Yan ang sabi ni Santiago. Kahit na magtaas tayo ng kamay at tawag tayo ng tawag ng Holy Spirit, kung may division, lari. Kasi ang isang character ng Holy Spirit ay unity. Peace, harmony, life. Amen? Rather, pag nagchismosa, nasa kanya pa Holy Spirit, wala. Kasi ang dala-dala doon, kamatayan, hindi buhay. Sabi niya sa katabi, hawakan mo. Sabi mo, ang alagad ni Kristo ay sumusunod. Kaya ang pagpipilian mo lang sa community dalawa, ikaw ba ay alagad? Ang alagad sumusunod. Ang pasaway, hindi alagad ang tawag doon, kampon. Amen? Okay. So, mamili, alagad o kampon. Okay, next na po tayo. O sabi ni Jobel Salvador, basahin natin sabay-sabay. Kaya lang, number 1, may mga taong hindi open sa katotohanan. True or false? Number 2, may mga taong ayaw ng makinig at sarili na lang ang pinaniniwalaan. True. Okay, may mga taong sarado ang puso't isipan at ayaw na sila ay pinagsasabihan. Amen? Ako. Nag-share na naman ako makakapalit dito. Joke lang. Okay, sige po. Next slide po tayo. Openness isn't the end. It is only the beginning. So, Ephphatha, yun yung challenge. Be open, kapatid. Amen. Iba na eh. Iba na yung panahon ngayon. Panahon na ngayon na paglilingkod ng tapat at totoo. Yung mga nakaraan ko before pandemic. Kami, brother, sa community niyo, marami na kaming binago. Tinaas namin yung quality ng seminar, tinaas namin yung quality ng mga talks. Nilevel up na namin ang worship. Kasi kailangan na. Kaya ano yung mga seminars ninyo, hindi na ho yung classroom type. Kasi pag mga millennials yan o Gen Z, couple ang pinag-uusapan natin. Pagpasok pa lang ay lecture. Depende na lang kung mahusay yung speaker kung pwede. What if hindi? Marami ng dahilan, emergency. After lunch, wala nang natitirang participants. Kami, niredesign namin ang program namin. Ang mga LSS na namin, kasi pinapili ko survey eh. Survey. O, classroom type, Starbucks. O, Starbucks yun. O, classroom type, Starbucks. Ito tayo, Starbucks din pala. O, sister. Classroom type, Starbucks. Okay, tayo. Starbucks! Oh. Hindi ho yung set up lang, set up. So, ang ginawa namin, kaya very, very light ang seminar. Tinaas namin ang level ng seminar. Amen? O, pas nandun sila, no? So, ano ang natatandaan? Hindi yung husay ng speaker, kung hindi yung quality ng seminar. At yun ang babalik-balikan. Not we, not us. No, your seminar is not for the speakers. It is for you. Sa inyo yan. Kami, mga facilitators lamang kami. Amen? At pagka ganun ako, magyayaya pa yan. Uy, ang ganda ng seminar, promise. Amen? Pero kung dalaga pa lang si Sister Louise, kasi brother, kinakanta na yung ang mga ibon. Diba? Sanggol pa pala. Mga ibon,
Lilipat. Di na ba lumaki yung ibon? Taas nga natin kasi baka mamaya hindi na yun. Iyon na ba tayo ay bukas? Mga challenges lang yan. Okay, next na po. Okay. Hindi lang ang lalaking napipi at bingi ang nakarinig at nakapagsalita. Pati na rin ang mga taong naging open sa mabuting balita. Okay, next. Openness doesn't come from resisting our fears, but rather from getting to know them well. Huwag matakot sa pagbabago. Bahagi yan. Kung gusto natin. Amen. We have to adapt changes. Otherwise, ito ang reality Kung ang ginagawa natin, repeat the same all over again. Meron po bang teacher dito? Teacher? Okay. O ma'am, ikaw ang tatanungin ko. Ang libro ba may expiration? Oo, di ba? After 10 years, magpapalit ka na Amen? Papalit ka na. Kasi baka mamaya, hindi na yung outdated na, kaya yung iba, revise. Tama po ba mo? Ganun yun Tapos tayo. Maawain na Jesus. Amen. Bagay, maganda pa rin naman yung mga kanta na yun. Father Abraham has given children. Tapos ang isinunod doon, 5 little monkey, Humpty Dumpty. Ang saya. Okay, sige. Next na po. Brother, anong kinakailangan namin gawin? Colossians 3:12-15. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan at magpasalamat kayo lagi. Anong ibig sabihin niya? Formation program. Sino-sino unang dapat mahubog? Tayo. Kasi it follows the principle, you cannot give what you don't have. Amen? Mayroon kaming kinausap, pero hindi ako magbabanggit ng pangalan. Sabi, brother, kuha naman yung tawiwintang-wintang. Sabi ko, ikaw lang, si mister. Ay, naku, ako na daw bahala. Tinanong mo ba yung anak mo na dapat kausapin din niya yung tatay niya? Hindi Bakit? Walang makuha dun sa tatay Pag walang idiniposito, walang mawiwit. Kaya di ba nung Sunday, anong sabi sa Acts of the Apostles, Acts chapter 2? They speak a new language. Speak a new language. And what is that language to be spoken? The language of love. Tingnan nyo sa mag-asawa, as long that they speak the same language, the language of love, nagkakaintindihan. Pero pag isa dyan, speak in a different language, mag-aaway na yan. The language of arrogance. The language of pride. Hindi na kayo makakaintindihan. Amen. Ibig sabihin sa katabi, don't speak a different language aside from the language of love. Otherwise, hindi kayo magkakaintindihan. Amen? Nabibless po ba?
Okay, sige. Malapit na po tayo. Next na po. Stay open-minded. Things aren't always what they seem to be. Nagbabago. Tanggapin mo natin. Nagbabago na po ang panahon. Kaya po yung aming head servant ko sa OL, magkapit bahay lang tayo. Diyan na kami o ME namin, nasa OLPH. Kasi sabi nung head servant namin, sabi niya, bro, meeting tayo. Sige, meeting kami. Oh, sabi niya, tama ka. Dahil yung gumraduate na kaklase natin nung nakaraan ay puro bata na. Sabihin ko sa inyo totoo ha, ang pagsasabi ng tapat. Kasi tayo ang nagtanim, tayo ang nag-ani, tayo ang nagsaing, papayag kayo, iba kakain. Sa totoo lang po, kasi gusto kong mapanatag yung kalooban ko, para pag natulog ako mamaya, sabi ko, Lord, nasabi ko sa voice of God ito. Kung wala tayong babaguhin, papaklase natin yan. Mag-i-sponsor tayo, gagastos tayo, tama? Pero pag wala tayong binago, iikutan ka lang ng mga yan for 1 year, tatalo na yan sa CCF, tatalo yan sa Victory. Ilan ang mga Katolikong nare-recruit nila? And sad to say, mga MP pa yung mga batang yun. Malapit naman tayo sa SM, di ba? Okay lang po, bigyan ko kayo ng konting assignment lang. Konti lang. Okay lang po. Part A. Part A. Sa baba, aristocrat. Dumiretso kayo doon, ando doon ng CCM. Tingnan nyo pa paano sila mag-conduct ng prayer meeting. Coffee table. Recruitment pa lang tapos na po. Amen. Pero tayo, hindi tayo marirecruit. Siyempre, thunders na tayo eh. Pero yung mga bata, ang lakas ng... Kasi doon pala, naka-smile. Talagang hindi ka iiwan. Paano na tayo gumastos? Kaya ito na yung panawagan na unti-unti ang pagbabago, unti-unti. Little by little. Amen? Okay, sige po. Last na po. Okay, sabay-sabay po. Arguing with close-minded people is like describing sunset to a blind man. No matter how much you explain, they will never fully understand. Kasi sarado na. Okay, next. Ito na ho. Listen to us and to our stories. Yan na ho yung mga ipapaklase nyo. Yan. Be open and don't judge us too quickly. Epata. Tapos na. Amen. Sa mapagpalang gabi sa inyong lahat, sana kayo po ay nag-bless. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, maraming salamat po. Hindi po, isang malakas na palakpakan sa ating kapatid, Brother Ariel Agsalud. Maraming salamat po and God bless. Okay, dadako na po tayo sa pag-aalay. Sponsoring. Ang ibig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo.
salamat po sa biyayang ito. Salamat po sa mga nagkaloob nito. Nawa po ay magamit namin ito sa aming mga activity. Kayo na po ang bahala sa amin, sa aming mga pinansyal na pangangailangan, Panginoon. Gayun din, humihiling kami ng iyong gabay sa aming pag-uwi ngayong gabi. Muli, pinupulit, pinasasalamatan ka po namin sa araw na ito. Amen. Our Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us glorify our Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord.